Kawhi Leonard may posibilidad na makuha ulit ng Warriors, Stephen Curry may plano na ang Golden State, at Zach LaVine ang magbibigay ng pag-asa sa Warriors. Mga ka-Dub Nation, may bagong pangalan na posibleng magbigay ng pag-asa sa Golden State Warriors ngayong off-season at ang pangalan na iyan ay Zach LaVine. Habang maraming fans ang nadidismaya sa tahimik na off-season ng Warriors matapos mabigo sa pagkuha kina LeBron James at iba pang malalaking bituin, isang bagong ulat ang nagsasabing maaaring magkaroon ng pagkakataon ang Golden State kung sakaling ma-buyout ng Sacramento Kings si Zach LaVine. Pero gaano nga ba ito kaposible? Ayon sa mga ulat, lumalakas ang espekulasyon na maaaring paghiwalayin na ng Sacramento Kings at ni Zach LaVine ang kanilang landas. Matapos ng i-waive at i-stretch ng Kings si DeMar DeRozan ngayong off-season, marami ang naniniwalang handa na rin silang baguhin ang direksyon ng kanilang roster. Dahil sa napakalaking kontrata ni LaVine, mahirap siyang matrade ng hindi nagsasakripisyo ng assets ang Sacramento. Kaya isa sa mga posibleng option ay ang buyout. Kung mangyari ito, magiging isa siya sa pinakamalaking pangalan na biglang magiging available sa free agency. Kung magiging free agent si LaVine, isa siya sa pinakamahusay na offensive players na maaaring makuha ng Golden State. Habang nagpapagaling pa si Jimmy Butler mula sa ACL injury, malinaw na kailangan ng Warriors ng isa pang scorer upang matulungan si Stephen Curry. Noong nakaraang season, nagtala si LaVine ng 19.2 points, 2.8 rebounds, 2.3 assists, 47.9% field goal percentage, 39% three-point shooting. Sa kabuuan ng kanyang NBA career, nag-a-average siya ng mahigit 20 puntos kada laro, dahilan kung bakit nananatili siyang isa sa pinaka-epektibong scorer sa liga. Kung makakasama niya si Curry, maaari niyang bawasan ang pressure sa two-time MVP habang wala pa si Butler. Hindi magiging madali para sa Warriors na kunin si LaVine dahil lumampas na ang Golden State sa first apron matapos muling pirmahan si Draymond Green ng 1-year $27.7 million contract. Limitado na ang kanilang salary flexibility. Kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataong pirmahan si LaVine sakaling ma-buyout siya, maaaring kailanganin nilang magbawas muna ng salary sa roster. Posible ring kailangan nilang i-trade ang ilang kontrata bago sila makagawa ng hakbang. Kahit maging free agent si LaVine, hindi garantiya na Golden State ang kanyang pipiliin. Maraming championship contenders ang inaasahang magkakaroon din ng interes sa kanya. Maaaring piliin ni LaVine ang koponang sa tingin niya ay may pinakamalaking tsansang manalo ng kampyonato at makatulong sa pagbuhay ng kanyang career. Kaya kahit magkaroon ng oportunidad ang Warriors, matindi pa rin ang magiging kompetisyon. May ilan ding naniniwalang isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi pa nagmamadali ang Warriors na punuin ang natitirang roster spots. Maaaring naghihintay sila kung may malaking pangalan pang magiging available sa susunod na mga linggo. Kung sakaling mangyari ang buyout ni LaVine, maaari itong maging pinakamagandang pagkakataon ng Warriors upang mailigtas ang kanilang off-season matapos mabigo sa paghabol kay LeBron James. At ngayon, may panibagong development sa sitwasyon ni Kawhi Leonard na maaaring muling magbukas ng pinto para sa Golden State Warriors. Matapos lumabas na tila tuluyan nang natapos ang tsansa ng Warriors na makuha si Kawhi Leonard dahil sa trade niya papuntang Toronto Raptors, isang nakakagulat na update ang muling nagbigay ng pag-asa. Pero ano nga ba ang nangyayari? Ayon sa mga ulat, hindi pa tuluyang pinal ang trade ni Kawhi Leonard sa Toronto Raptors. Nakahold muna ang kasunduan habang hinihintay ang resulta ng isang investigasyon na may kaugnayan sa umano'y paglabag sa salary cap rules. Hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, hindi pa rin opisyal na maisasara ang naturang trade. Mas lalo pang uminit ang usapan matapos sabihin ni ESPN's Ramona Shelburne na may posibilidad na bumalik si Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers kung tuluyang hindi matuloy ang trade. Ayon sa kanya, handa umanong tanggapin muli ng Clippers si Kawhi kung sakaling bumagsak ang kasunduan. Kung mangyari ito, magiging isa ito sa pinakamalaking sorpresa ngayong off-season. Sa unang tingin, parang wala itong direktang kinalaman sa Golden State. Ngunit ayon sa mga ulat, maaari nitong muling buksan ang posibilidad na balikan ng Warriors si Kawhi sa hinaharap. Matatanda ang bago ang trade deadline noong nakaraang season, na iulat na malapit nang makuha ng Warriors si Kawhi bago umatras ang Clippers sa usapan. Kung sakaling manatili siya sa Los Angeles at hindi matuloy ang trade sa Toronto, maaaring magkaroon muli ng pagkakataon ang Golden State na subukang kunin siya sa susunod na trade deadline. Kung abot hanggang 2027 ang investigasyon, mas magiging flexible ang Warriors pagdating sa salary cap.
Sa panahong iyon, maaaring magamit ng Golden State ang mga expiring contracts nina Draymond Green, Jimmy Butler, Kristaps Porzingis na halos hindi na garantisado ang malaking bahagi ng kontrata. Dahil dito, mas magiging madali para sa Warriors na bumuo ng trade package kung nanaisin nilang muling habulin si Kawhi. Pero may isa ring negatibong posibilidad. Kung hindi matuloy ang trade at manatili si Kawhi sa Clippers ngayong season, mas lalakas ang isa sa direktang karibal ng Warriors sa Western Conference. Noong nakaraang season, nagtala si Kawhi ng halos 28 puntos kada laro at kabilang sa mga nanguna sa MVP voting. Kung mananatili siyang malusog, magiging mas mahirap para sa Warriors na malampasan ng Clippers sa standings. At ngayon, sa kabila ng sunod-sunod na trade rumors nitong off-season, mukhang malinaw na ang direksyon ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors. Matapos ang maraming espekulasyon na posibleng humiling ng trade si Curry dahil sa bigong off-season ng Warriors, isang bagong ulat ang nagsasabing nananatiling iisa ang layunin ng magkabilang panig ang mapanatili si Steph sa Golden State sa pamamagitan ng isang bagong contract extension. Ayon sa NBA insider na si Brett Siegel ng Clutch Points, hindi kailanman naging intensyon ni Stephen Curry na humiling ng trade palabas ng Golden State. Sa katunayan, ayon sa ulat, inaasahang magsisimula pa rin si Curry ang 2026-27 season bilang miyembro ng Warriors. Dagdag pa rito, parehong motivated umano ang Warriors at ang kampo ni Curry na makabuo ng bagong contract extension sa oras na maging eligible siya ngayong Agosto. Ibig sabihin, taliwas sa mga kumakalat na haka-haka, wala pang senyales na gusto nang tapusin ni Curry ang kanyang karera sa ibang koponan. Ito ang pinakamalaking tanong. Sa papel, hindi pa rin itinuturing ang Warriors bilang isa sa mga pangunahing title contenders sa Western Conference. Marami pa ring alalahanin tungkol sa edad ng kanilang mga veterano at sa injuries ng ilan sa kanilang key players. Gayunpaman, hanggat nasa roster si Stephen Curry, naniniwala ang Warriors na may pagkakataon pa rin silang bumalik sa championship conversation. Kahit 38 taong gulang na si Stephen Curry, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa NBA. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 26.6 points, 4.7 assists, 3.6 rebounds. Bagamat nalimitahan siya sa 43 laro dahil sa injury sa kanyang tuhod, ipinakita pa rin niya na kaya pa rin niyang pangunahan ng Warriors kapag nasa loob ng court. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Golden State na agad siyang ma-extend sa kontrata. Kapag naging eligible si Curry para sa extension ngayong Agosto, inaasahang sisimulan ng Warriors at ng kanyang kampo ang negosasyon. Kung magkakaroon ng kasunduan, malaking indikasyon ito na balak pa rin ni Curry na tapusin ang kanyang makasaysayang NBA career bilang isang Golden State Warrior. Bagamat maraming trade rumors ang lumabas nitong off-season, sa ngayon ay mas malakas ang posibilidad na manatili siya sa Bay Area.